Maganda sana kung may nakalagay sa ilalim sa loob ng ulo. Si Sir Danny, galing pa siya ng Laguna. Teka, hindi ako Thunders, nagang mapalowers ko. Noong isang araw, tinimbang ko yung katig 10 kilo. Ngayon, nalagyan sa epoxy. Tingnan natin kung ilang kilo na siya. Mustats! Up! Punta ka mo na sa bahay. Bibigyan ko yung sweldo mo. 2 araw lang ang ipapasahod ko sa'yo. Sinamantala ko daw yung pagkaibigan. Tanga kayo kung naniwala kayo. Titingnan ko lang yung rooftop. Dahil sabi ni Papa na ipon ng mga tubig doon. Kaya matitesting kung talagang wala ng tulog. Tingnan mo yung pinto natin, oh. Meow. Ito, ang ganda niyan pag natapos so lahat talaga ng tiles, you know. Tara. Natapos ng bahay. Siguro may mga kaya siguro ito ng mga 4 months. Ay. Alin? Hindi yan. Dito yan. Hindi, itong tubig ito. Galing yan dyan. Ayan, mga ganyan. Kaya may magkaroon ng... Kasi dito tayo. Dito. Hindi pa kasi nasaraduhan to eh. Yan oh. Pasok yung tubig dyan. Tsaka yung dito. Meron. Oo. Dito tayo. Ayan, tubig oh. Yan, ito maganda. Naulan-ulan, malalaman natin kung magkakaroon pa ba ng tagas doon. Tingnan mo naman mga kasuward oh. Ganyan ang inabot namin, namumuti sa laot. Wala kang makitang bundok. Pero tiwala lang. Ayan dito. Mayroon dyan, may gagawin dyan. Ayun oh. Matakot pala po dyan, Dini. Huwag kang muna dyan. Dito ang tubig oh. Ito maganda. Kung uulan pa bukas o kaya mga 3 days, hindi maayos. Masubukan. Pag nalagyan ng mga tubular dyan, yung railings niya, ang ganda na maligo ito kahit nandiyan yung mga bata. Safe na eh. Ngayon, nakakatakot is dahil. Sabi ko, dapat pala to, laundryhan na lang. Ang taas, wag! O minsan ka pagka lumipat na tayo dito, saan magsasapay sa maglalaba? Diyan! Ay, ang washing sa mo ilalagay. Diyan, maglagay ng ano. Dito. Ito kasi tindahan to eh. Tindahan na dito mag-aapiyak niya ganda sa taas. Magdadagat kayo, tapos dito na lang kami dito na malapit na kayo. Ang taas na labahan ng mamahit si Rhea. Doon talaga maganda maglaba dahil araw. Papakabit ko na to sa taas sa baba kasi para may mga pumapasok na aso eh. Tapos na yan oh. Sa main door. Kabansot oh. Wala makakakit na ano. Si Kabansot lang ang tumira nito. Waterproofing. So, hintayin natin mga kasword kung mayroong mga tawag din. Tagas o ano. Hindi mo na tubig doon sa taas. Ito, normal yan kasi gagaling yan din, hindi pa tapos yan. Tingnan mo, ito wala na oh. Di ba? Ang dami natin pandan, baka si Tuti. Di, ano pa yan, may hawakan yan. Hindi pa to kumpleto, may ano pa yan. Pero alam Kulang. ko si Tutoy, sigurado ako aakit na. Aakit talaga yun. Hindi ka tayo dyan. Maganda sana kung may nakalagay sa ilalim sa loob ng ulo. Wow. Patay na yung ilaw mo. Stig. Up.
Astig. Maligo na si Mrs. Ako nakaligo na ako dyan eh. Nauna ka pa ni Louie. Si Louie naligo na dito. Masasabi ko, wag kang tatain. Yun ang usapan. Ganda ng banyo. Ang laki na ng banyo natin. Parang standard din ang size oh. Ang laki. Tignan mo na kayo may tubig. Pwede ba meron to? Wala nga. Ayun. Diba? Grabe talaga. Tuwan-tuwa talaga ako sa pinto. Aganda. Ang ganda ng pinto na to. Wala akong masasabi. Galing ni Papa. Grabe. Lupit. Dito, ang ganda tingnan. Yung dito, parang, ano mo sa laki? Pero ang lupit. Ang lupit talaga. Ang lupit, ha? Merong ano lang ito. Laksan to, Diba? Hindi pa ito naliha mga siya. Ano to, papinalize pa ito. Ililihain pa ito. Yan. Pero, hindi mo na siya masasarado ng pabagsak yan. Lalo, si JJ na mahilig mambagsak na binabagsak yung mga pintuan. Kaya... Hindi na niya yung mabubuksan. Mahirap buksan yan sa ano eh. Hindi, kung nakabukas, merong ito, ano tawag? Door closer, door closer. Ito, ilalagay ito. Ang ganda oh. Panel board. Design. Ganyan lang siya. Ang kama pala pag ganun pag ganun. Oo, pag ganyan. Parang mas gusto ko pag ganun. Galit. Yung kama, kasi kung pag ganun kasi, ma-occupy lahat dito. Ang pinto, hindi masarado ng... maganda sana kung na ganun ang pinto eh. Oh. Diba? Kasi kung may kama dyan, hanggang nun, sabag ang... Saan? Pagbukas ng pinto, kita-kita tayo agad. Ayun, ang sabi ni Papa, kaya dito ang kama, kasi ang pinto, hanggang dyan lang talaga ang bukas. Kasi nga, may kama dito para hindi kita yung may sa kama. Dito lang makita. Maganda din. Okay din. Ay, saan hindi mo talaga ma-open yan? Ayun mga kasoward, oh. Kasi ang plano ko sana, ang kama din, pag ganun. Para ito, bubuksan ganyan. Pero sabi ni Papa, ang kama, yung kahit king size, kasya daw dito. Dito daw. Dito kasi, para ang pinto, hindi hanggang dyan lang ang bukas. Yan, para ang hindi kita kaagad yung pag may papasok, hindi kita yung nasa ano kaagad, di ba? O kaya pag binuksan ito, may mga tao dito sa labas, hanggang dyan lang, hindi makita yung mayroong mga nakahiga dyan sa kama. Ayos din. Okay din. Para ito lang talaga ang bukas niya. Wah. Dito ang kama eh. So, maluwag-luwag po siya dito. Maluwag-luwag pa. Pwede pang maglagay ng extra na kama dyan. Para kung dito matulog lahat ng mga bata. Maganda na may pull out. Para pagka maraming bisita, di Hindi makabasa. talaga ng utak ng Papa. Lupit. Biro yun, paano na-manage din? So, ang isusunod natin ay anong gusto mo? Dali ko na yung kwarto mo ng mga bata? O yung sa kusina? Parang kusina muna. Yung sa baba? Oh, para pwede na tayo lumipat habang ginagawa ko ng mga bata. Sige, tanongin ko si Papa. Para gusto ko siya lumipat. Pwede na lumipat eh. May kuryente, kompleto na lahat eh. Eh kahit wala mo ng aircon, mag-electric pan muna tayo. Wi-Fi wala. Magpakabit tayo ng wifi dito. Kunti na lang, Lord. Salamat na marami. Diba? Dito. Siguro unahin ko muna kaya yung ano niya.
Palagyan ko ng tubular. Ang ano kasi ko, ang hinahabol ko kasi makalipat kami. So, wala namang problema na sa taas na kasi wala namang ano na eh. Wala nang tagas oh. So, talagang waterproofing na talaga ang kailangan din. Kasi nga, di ba, slab. So, ayaw ko muna ipa-tiles to kasi dadaan-daan pa dito eh. Siguro, ito, kwarto ng mga bata. Pwede ko siyang ipagawa na kasi ilang pirasong tiles na naman yan. May mga nakaserve naman na tiles. O nga pala, may mga tiles na pala dito. Yan, may mga tiles na. Yeah, kompleto na lahat. Kasi may matulugan na. So, kailangan namin ng area na malutuan. So, doon naman sa baba yun, pwede ko ipagawa yun sa baba muna. Para, at least para matira na siya habang ginagawa, no? Diba? Kasi, di ba, yung mga ginagawa ko dito, may marami talaga nag-comment sa akin na ano eh, Jap, i-secure mo muna yung waterproofing bago mo kahit anong gusto mong gawin dyan sa kahit saan ka mag-umpisa. Kahit anong gawin mo sa loob, basta ma-secure lang yung waterproofing. Secured na siya, okay na. Mabilis naman ito mga sword. Ito, akala yung malaki yan. Di, maliit lang yan. Ilang tiles lang ang kailangan dyan. Ang ano nito yung ano, yung siyempre yung mga nagtatrabaho, yung mga labor, gastos, lalo si Papa, akala si Papa Masod, akala niya siguro si Papa nagtatrabaho yan dito ng libre. Hindi ah. Baka hindi nyo alam ang pinapasahod ko kay Papa dito. Alright, tapos na maligo si Mrs. Itong kaso ng kabangyaw. Sino kayang unang lalaking kabangyaw dyan? Alauna, 20 na ng hapon. Nakaka-soward. At medyo nag-clear ng bahagya. Ano, kanina kasi umaga, kulay brown talaga ang tubig dito sa baybay naman. Dahil yan, bahala naman siguro sa ilog. Dahil kung napanood nyo itong video na to, malamang napanood nyo na rin yung vlog namin na inabot kami ng lakas. Bagyo na pala yun mga ka-soward, pero hindi naman sentro talaga dito, no? Siguro mga ano na lang yun, mga talsik-talsika na lang. Siyempre pag may bagyo sa ibang part ng Pilipinas, kahit paano may mga hangin-hangin din na naapektuhan yung ibang mga lugar siguro, pero malayo lang siguro. Hindi ko alam, hindi ko na-check sa, may mga nag-comment sa akin na naglandfall pala yung bagyo nung gabing umalis kami. Pumasok na yung bagyong, ano ba yun, ang pangalan ng bagyo na yun, kalimutan ko. Kaya pala nung nasa Fortune kami, habang inabot kami doon na kami nakatulog, walang tigil ang ulan. Dito pala sa tabi sobrang lakas, kaya nag-alala na lahat ng mga taga rito, sila Papa, sila Kabungot, sila kasamang Astyong, sila basta yung mga nandito nag-alala na sa amin, no? Pero kami naman ay nagpalipas kami, nag-ano lang kami, nag-area lang kami. Tapos kalahati ng kitang lang, ang lakas na nga, inabot ng lakas. Pumunta na kami ng Fortune Island. Natapos kami mag-area ng 7:45. Tapos nakarating kami ng alas 8 sa Fortune. Kumain na kami, natulog kami, nagsao lang kami gamit ang bakal, no, ng panultol. Tapos inabot na kami ng 5:30 kami nagising. So malakas pa rin. Pinuntahan namin yung mga kitang namin. Bali 10 hours mahigit ang aming pa-TM. So maliwanag na, kaya hindi na kami umasa na makahuli pa ng isda. Ang importante lang ay makuha na namin yung kitang, kasi syempre mahal din yun pag nagpundar. Halos buo naman, nakuha namin halos buo. May kunting bawas lang. Isang marilat lang ang huli namin. So yung time pala no, nung gabi na nagpahinga kami sa Porton, no, sa tabi. Ay sa malapit lang kami sa tabi, pero nasa tubig lang kami. Yung gabing yun, naglandfall na daw ang bagyo. So yung gabi nun, yun ang talagang malakas. Pero sa umaga, inabot pa rin namin ang lakas kasi nagkadilim-dilim pa hanggang sa pag-uwi namin, no? Lalo na yung dito sa tabi, no? Yun ang malakas. Buti na lang nakauwi kaagad kami bago pa lumakas ng gusto. Pagdating namin dito, lumakas pa lalo. Tapos hanggang sa maghapon na. Tapos ngayon, ito yung kinabukasan. Kahapon nangyari yun eh, nung inabot kami. Clear na siya, no? Wala na yata yung bagyo. So mayroon pa kaming kalahating kitang. Kapag kaya naming tumawid mamaya or bukas, tinaw kasi clear na mamaya eh, kung tutuusin. Kapag kaya naming itawid ang pinagpala, subukan naming itawid. Pero kasi may sayang yung ano eh, kaysa mabubulok lang, sayang naman yung
pain, area lang namin sa malapit lang. Basta ang importante, ma-area lang siya, malapit lang. So wala naman problema kung abutin ka man, at least nasa malapit lang, makakauwi pa rin. No, either dito banda or dyan sa tapat or doon sa may mga hinuhulihan namin doon ng mababaw lang. Basta ang importante lang, ma-area lang siya. Huwag lang pumunta sa malalim. I-clear muna natin yung panahon. No? Hindi hindi minsan accurate yung ibang ating apps kasi yung apps na yun, ngayon lang ako sumala. Yan ang ginagamit ko eh. Ang ginagamit ko ay Windy. Matagal na akong gumagamit ng Windy app. Ngayon, kagabi lang, kahapon, sumala. Kasi clear naman eh. Clear sa apps nung tinignan ko eh. Tapos nung pagka umagahan, malakas man. Lumakas siya. Siguro sa, hindi din siguro perfect yung pag-detect ng technology sa panahon. Siyempre, wala kang laban-laban sa kalikasan. Pero, yung nakalagay doon na alas 8 mag-uumpisa ng malakas, yun ang nandun sa aking apps. Kaya sabi ko, dapat alas 8 makaalis na kami. Inabot kami ng alas 8, inabot na kami ng lakas. Pero nung doon yun sa may malapit sa Porton kami umarya eh. So umuwi na kami habang nasa kalagitnaan kami ng Fortune Island at saka dito sa Bukana. Ay nung doon pa sa bandang Porton malakas. Nung nasa kalagitnaan na kami, hindi na siya ganoon kalakas pero malaki pa rin ang mga alon. Buti na lang pasuro. Kumbaga, ang pagpunta namin dito ay paayon sa alon, hindi pa sa lunga, hindi pa sa lubong. Kaya nakakatakbo kami ng mabilis. Pasuro, maganda yung bangka kong pinagpala sa suruhan kasi mahaba at saka magkalakas ang makina. No, so pagdating dito sa may malapit na kami, diyan na kami inabot ng sobrang lakas, umuulan na, wala nang makita sa paligid. Pero kampante naman kami kasi nakikita namin yung bundok ng San Diego. No, actually si Kaho, ako hindi ko makita yung bundok. Si Kaho talagang malinaw ang mata. Nakikita niya yung bundok ng San Diego kaya kampante na kami na makakauwi kaming maayos kasi pag nakita mo na yung bundok ng San Diego tapos yung sobrang dilim tapos alam namin malapit na kami kaya nakakauwi kami. Maayos na, thank you. Salamat kay Lord. Thank you. Pero sa mga nagsasabi na dapat naka-life jacket kami, pasensya na po kayo, hindi namin nasuot yung mga life jacket namin pero may mga life jacket po kami nasa bangka. Kaya lang may mga nag-comment din na i-check yung life jacket kasi baka expire na. Na-expire pala yung life jacket, hindi ko alam. Na-expire pala yun. Baka expire na nga rin yun. Ayan o. So ayan. Dito umabot ito ang tubig kahapon, kagabi. Ayan, umakyat na naman yung mga kawayan-kawayan. So inakyat na yung mga bangka. No? So may mga lumalaot naman. May nakikita ako mga bangka sa unahan kasi siguro yan yung mga galing sa ilog. Nakakatawid naman sila. No? Kung tutuusin, clear naman na. Kalmado na kasi may mga barko na. May mga bangka sa unahan. Itong itsurang to, kayang tumawid to. Makakatawid to. Wag lang yung mga dito ba na. Tsempo lang. So titignan natin. No, mamaya titignan kung kakayanin nila Kuya Michael. Ako nakatulog ako ng malupit, bumawi ako pero nag-edit din ako ng mga vlog. Yun namang inariyahan namin kahapon nung inabot kami. Kung sakali man na talagang hindi namin kakayanin, pwede naman kaming pumunta lang sa Fortune Island. So siguro mga kung mabilis ang takbo ng bangka, nasa mga 15 minutes makakarating na kami sa Fortune Island. So, kaya naman siguro kung sakaling talagang kailangan naming sumilong o inabot ng malakas talaga. Pero dahil sa tingin namin kaya namin kahapon, dumiretso na kami pauwi. Kasi kung sakali mang mas lumakas pa, baka matingga kami sa Porton, wala tayong makain dun. So update ko lang kayo, ito yung bangka hindi pa magawa. Pero okay na siya, napinturahan ng green. Tapos hindi ko alam kung final coating na ba to. Baka hindi pa kasi may ano pa eh. Mayroon pang parang niliha eh. Pero ito na pinturahan na ng dilaw. So ang ganda na niya. Di ba? So pinagpala inakyat dahil sa mga alon umabot. So mamaya ito ang gagamitin natin. Pinagpala kung tingin ko sasama sa akin yung mga yun maot. Pero wala namang bagyo na, parang ano na, lumabas na ng Pilipinas. Tingnan natin na may malayo makahuli pa tayo dun sa aming sa ating tirang kitang. So asan yung kitang namin? Ito yata yun. Ayan, ito pa. Actually mga kasoward, yung kalahating yan, hindi yan kalahati talaga. Mas mahaba yan. Mas mahaba yan. Kasi punong-puno yan eh. Pagka mamaya, pag makatawid kami,
No, hindi ko alam kung kasama ba si Kahaw. Pero tingin ko sasama din yan. Pero wag na, yung gaya na sinabi ko, hindi kami lalayo. Para lang mai-area lang. Para lang may area yan. Kahit sa mababaw na. Ang importante lang ay kachamba ba? O kaya makadali pa ng isda. Kahit pang ulam-ulam na lang. At the same time, ma-i-vlog ko na rin. Maghapon kahapon na umuulan tapos magdamag pa sa gabi, no. Mula gabi hanggang magdamag wala ng tulang tagas ng tubig. No, so clear na tayo diyan. So kahit anong gawin ko dito sa second floor. Yan, tapos ito na lang. Yan. Ito yung sinasabi ko na dapat maayos na to para magamit na. Pag ito nalagyan ng tiles, tambayan na to. Ayos na. Tiga Buria. Tiga Masbate naman yan. Malayo ko yun. Bakit na Masbate yung Buria? Malayo yun. Taga-US na yan ngayon. Tika yan. Si Sir Danny, galing pa siya ng Laguna. Dati. Sir Danny. Dati Nick. Kaibigan si Danny Nick. At may mga kasama sila, mga riders. Nagmotor. Ay, Jeffrey, nakita mo naman si Jeffrey. Ibang klase sila mag-ride. Bagyo. Kaya kumiyaya sila dito. Kayo nagmotor? Paano mapalipot ka niyan? Di, nag-ride na kayo. At sumaan ka dito. Ito pang ano eh. Ay, mamaya ang 12. Ah, di naka-check in pa lang kayo. Michael kanina, naalo kami isda kanina. Sabi ko nato kaya si Kuya Jeff. Si Idol. Thank you, ingat kayo, ingat. Teka, hindi ako Picture na tayo. 1, 2, 3. Thank you. Salamat. Ingat. Thank you. Grabe. Ang galing. Mga kasober, biruin nyo, galing pa silang Laguna. Dumaan talaga sila dito. Solid. Ngayon, di ba? Isa yan sa mga nagpapatunay na mga thunders na mga followers ko. Mga thunders talaga yung mga solid kong mga nanonood. Ihabol ko lang yung sticker. Ay! Opo. Inabot ko lang yung sticker. Thank you po. Thank you. Ingat. Inabot pa talaga kami. Ingat. Ingat. Ang galing. Oo. Salamat. Mga sod, may sila, may mga kompleto sila, mga gear, may mga helmet sila. Naka-check-in lang sila sa isang resort dito sa Bukana. So, nandun na iwan yung mga gamit nila sa resort. Baka may mag-comment na galing pa sa Laguna, bakit mga walang helmet. Naka-check-in sila sa resort. Nandun yung mga gamit nila. Yung nung isang araw, tinimbang ko itong katig, 10 kilo. Ngayon, nalagyan sa ng epoxy, tingnan natin kung ilang kilo na siya. Ito na lang. Oh, akala ko nagkano kayo? Ako pala. Hindi nila po. Oh. Kaya may picture ba nito natin? Hindi ka nakasama. Okay. Yan. Oh, sabi ko sa'yo, di ba? 2 kilo lang ang... Nasa ka, di ba? Ayun. Doon sa media. Oh,
2 kilo nga lang nadagdag ko. 10 kilo yung kahapon, nung isang araw yun. 11, 12, 13, 3 kilo pala. Ang sinabi ko, 2 hanggang 3 kilo yun eh, di ba? Hindi ganun ka ano. 10 kilo man, sakto. Eh, 13 kilos man to ngayon. Di 3 kilo na dagdag. Ayos na. Mustats! Up! Punta ka mo na sa bahay. Bibigyan ko yung sweldo mo. Oh, bilis mo ah. Andiyan ka na. Mustats, dahil nagtrabaho ka ng 4 na araw, tapos absent ka ng 2 araw, so 2 araw lang ang ipapasahod ko sa'yo. Ganun tayo ka big time. Yabang mo naman! O kaya may mga kaibigan ako na nasa ibang bansa na nakakarinig ng si Japper hindi nagpapasahod ng maayos sa tao. Tanga kayo kung naniwala kayo. Oh, kita mo yung pasahod ko sa kanya? Sabi sa to? Ano yan? Di ba? Ha. Tatay-tay lang yan ah! At saka sa ano? 2 araw lang yan. 2 araw. Ulit ng video okay. Oo. Siyempre bibigay siya eh, kaibigan mo. Oo nga. Naniwala talaga sa 10,000 yung bili ko doon. Ayun o. Oh. Ang daming naniwala ng mga kasover, pero marami ding alam nila na binili ko talaga yan. Siyempre, pag yung hindi ako kilala, mga baguhan siguro, yung mga basher lang. Ayan. Wala siya kung maniwala, bibili ka ng 10,000 ganyan. Oh. Ay, nag-comment doon. Siyempre, bibigay siya, kaibigan mo na eh. Masyado kang ano daw, sinamantala ko daw yung pagkaibigan. 10,000. Alright. Shout out to Mylene. Oh, sa baba na. Mag-live na kami ni Bustato mga kasover para sa kanyang channel. Para doon sa update. Alam nyo, may advice ako sa inyo. Mamili kayo ng mga taong kaibiganin. Doon kayo mag-stick sa taong alam nyong makakatulong sa inyo pagdating sa mga panahon ng kailangan, kagipitan, ganun. Hindi doon sa mga pipiliin yung taong alam nyong magkakaroon kayo ng biyaya hanggat meron siya. No? Na pagdating ng panahon na parang sa tingin niyo ay nadidihado kayo ng bahagya or hindi kayo naambunan ng bigla ang blessing, ay puro paninira na ang mga ginagawa ninyo. Yung mga kasword, tingnan nyo, nagtataka ako sa batang to. Hindi to ganito dati. Laging gustong nakapulupot sa akin. Lalo na yung dumating kami nang galing kami sa laot, inabot kami ng lakas. Talagang nakayakap lang siya sa akin. Ito na naman, oh. Naka-vlog pa pa, oh. Bakit ba? May sipon. Punas na, punas. Gusto niya laging, diyan lang siya. Tunan nyo. Alam niya uupo ako eh. Baba mo na ha? Baba mo na ha? Hindi nga daw. Ganun lang siya. Dito mas close to kay ano eh. Kay Kabangyaw. Wala si Ria eh. Ha? Oh? Ano ba problema mo? Sige na, upo tayo, upo. O, ganyan lang, ganyan. Tingin mo na dito, tingin mo na. Tingin mo na dito. O, kiss mo na, papa. Ay, sus.
Bakit ba? Aray! Ikaw naman problema mo, nagdadrama ka, nag-artista ka, nag-artista. Nag-artista ka? Lalambing batang to. Baba mo na. Baba mo na. Gago. Ba? Yung problema mo. Sige na. Pag nasa nga camera, ayaw niya sa'yo. Hindi no. Dito. Dito. Ah? Wala. Hoy! Ano sabi mo? Ano sabi mo? Una? Pero tinago niya yung mukha niya. Oo. Ikaw talaga. Heart? Ayun si Heart pa. Si Heart.